Ang Dome of the Rock ay isang pangunahing pook ng Islam na matatagpuan sa Temple Mount sa lumang lungsod ng Jerusalem. Ang Temple Mount kung saan matatagpuan ang Dome of the Rock, ang Al-Aqsa Mosque at ang Golden Gate ay isa sa mga pinaka-precious na bahagi ng lupa sa buong mundo. Kaya't bakit nga ba itong lugar na ito ay pinaglalabanan at totoo nga ba ang maraming mga relihiyosong aligasyon na itong lugar na ito ay sentro ng lahat ng Abrahamic faiths? Ano ang nasa ilalim ng malaking makintab na gintong dome na ito? Ito ang mga tanong na tatawagan natin ng kasagutan sa episode na ito. Mayroong napakaraming kahangahangang bagay na nais nating ibahagi sa pagkakataong ito. Ngunit bago tayo mag-umpisa, mangyaring tandaan na magbigay ng like sa video na ito, mag-subscribe kung hindi mo pa ginagawan iyon, kaibigan, at mag-iwan ng isang komento patungkol sa bagay na ito. Bago ako mag-focus sa mga bagay na maaari nating makita kapag pumapasok tayo sa Dome of the Rock, nais nating magbigay ng isang maikling pagsilip sa topografiya ng lugar sa ating pinag-uusapan. Ang Temple Mount ay matatagpuan sa tuktok ng isang timog silangan na burol sa kasalukuyang Jerusalem. Sa ilalim ng Temple Mount, isinaalang-alang sa archaeology ang original na core settlement ng Jerusalem noong panahon ng Bronze Age at Iron Age. Sa ibang salita, itong burol na ito ay orihinal na lokasyon ng biblikal na lungsod ni Haring David na itinuturing na ni David mula sa mga Jebusites at ginawa itong kabisera ng 12 tribes ng Israel. Pinaniniwalaang ang tuktok ng burol na ito ay ang Mount Moriah kung saan sinubok ang pananampalataya ni Abraham. Sa biblikal na kasaysayan, mababasa natin na iniwan ni Abraham ang kanyang mga lingkod marahil sa lungsod ng Salem kung saan itinatag ang magiging lungsod ni David. Nakuha niyang kilalanin ang Salem bilang Jerusalem, at kung saan makikita natin dito sa Mount Moriah ay inalay niya ang kanyang anak na si Isaac sa ating Panginoong Diyos na isang test ng kanyang pananampalataya sa kanya. Ngunit hindi ito natuloy sapagkat may tupa na inihanda ang ating Panginoong Diyos para ito ang ialay niya sa pagbibigay papuri sa ating Panginoong Diyos. At nagdaan ang mga panahon at dito tinatag ang Temple of Jerusalem na kung saan ito ang sanktuaryo na umaaninaw sa sagradong lugar sa langit na bayan na binabanggit din sa banal na kasulatan. Ang lugar kasi na ito ay binili ni David ang patag ng trigo sa Mount Moriah kay Aruna ng Jebusite. Sa aklat ng 2 Samuel Kabanata 24, talagang mababasa natin ang kaganapang ito. Ipinakita na pumunta si David mula sa lungsod na ito patungo sa tuktok ng burol kung saan may trigo si Aruna. Kung minsan ay may nagbibigay ng komento na hindi maaaring matagpuan ang trigo ni Aruna ang Temple Mount dahil ito ay bato. Oo, sa ilalim ng Dome of the Rock may bato at pupunta tayo rito sa huling bahagi ng video na ito. Ngunit hindi ito ang lokasyon ng trigo ni Aruna. May mga pampatagilid na lugar sa Temple Mount na maaring maging puok para sa trigo. Sa katunayan, may mga puno na tumutubo sa Temple Mount. Dito makikita ang larawan ng isang traktor na nag-aararo sa Temple Mount. Kaya't ang mga argumento na ito ay maaring mula sa mga taong walang kaalaman o nagtatangka lamang na suportahan ang kanilang imahinasyon. Subalit makikita natin na napakahalaga ng lugar na ito dahil ilang beses na rin nabuwag ang templong ito na kung saan ang lokasyon na ito ay mababasa natin partikular sa 2 Chronicles Kabanata 4 at 5 at 1 Kings Kabanata 7 at 8. Ito ang pinatayo ni Haring Solomon na templo sapagkat hindi pwede na si David ang magpatayo ng templo sapagkat nabahira ng dugo ang kanyang mga kamay. Kaya pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos na sa kanyang anak na si Solomon ay siya ang magpapatayo ng templo ng ating Panginoong Diyos. At tinukoy na ito ang lugar na kung saan nakatayo ngayon sa Jerusalem. Ngunit ilang beses ito mga kaibigan na nabuwag at muling itanayo noong 568 BC ni Haring Solomon. At pagkatapos mga kaibigan ay nabasag ito at muling ipinatayo sa panahon ni Ezra at Nehemiah noong 515 at binasag muli ito ng mga Romano noong AD 70.
Gusto namang Mutyo na itayo muli ang templo noong panahon ng pagsalakay ni Parkopka, ngunit pinigilan sila ng maaksyong Emperor Hadrian na nagdesisyon na gawing bagong pagaanong lungsod ang Jerusalem na tinawag niyang Alia Capitolina na may templo ni Jupiter sa Temple Mount. Hindi nagtagumpay ang plano ni Hadrian at sa pagkawala ng kanyang relihiyosong kahalagahan, naging isang maliit at pangalawang rate na lungsod ang Jerusalem. Kahit nung panahon ng Byzantine nang magsimula ang mga Kristiyano na mag-pilgrimage sa lungsod, hindi pa rin naunlad ang Temple Mount. Nagsimula ang mga bagay na ito nang isilang ang isang bagong relihiyon sa gitnang silangan na tinatawag na Islam. Sa panahon ito, itong Jerusalem ay nasakop ng mga Muslim na nakakita ng Temple Mount bilang isang importanteng puok para sa kanilang relihiyon. Una itong naging mahalaga dahil ang mga Muslim dito ay naghahanap buhay ng kanilang mga ninuno kay Abraham at nakakita ng Temple Mount bilang orihinal na lugar kung saan sinubukan ang pananampalataya ni Abraham nang i-offer niya ang kanyang anak na si Isaac. Ito ay matatagpuan sa kanilang Quran sa Surah 17. Naranasan ni Muhammad daw ang isang himalayang paglalakbay mula sa Great Mosque ng Mecca patungo sa Al-Aqsa Mosque kung saan siya nagdasal. Ang kwento ay nagsasabi na mula sa lugar na iyon ay umakyat daw si Muhammad sa langit kung saan siya ay namuno sa mga panalangin at para makapagtanggap ng tagubilin mula kay Allah. Ngunit nararapat kong sabihin dito na ang Jerusalem ay hindi tinukoy sa pamagitan ng anumang pangalang ito sa Quran. At sa panahon na iyon, ang Al-Aqsa Mosque ay hindi pa umiiral. Itinayo ang mosque noong una bilang isang maliit na bahay panalangin na itinayo ni Umar, ang pangalawang kalif ng Rashidun Caliphate. Matapos ang Muslim na pagsakop ng Levant noong maagang ika-7 siglo, ibinuwal ito at pinalaki ni Umayyad Caliph at pinatapos ng kanyang anak na si Al-Wadid noong 705. Ang moske ay lubusang nasira ng isang lindol noong 746 AD at itinayo muli ni Abbasid Caliph Al-Mansur noong 754. Ang isa pang lungsod na sumira ng karamihan ng Al-Aqsa noong 1033. Ngunit 2 taon pagkatapos ito, binuo ni Fatimid Caliph Ali Az-Zahir ang isa pang moske na ang outline ay itinago sa kasalukuyang struktura. At ito na nga mga kaibigan, ang Dome of the Rock. Kung ating mababasa mga kaibigan sa Deuteronomy ay mapapansin natin dito na sa sanctuaryo ay makikita sa most holy place ang Ark of the Covenant. Kaya naman naniniwala ang ilang mga Kristiyano na sa Dome of the Rock ay nandito pa rin ang bahid ng Ark of the Covenant na kung saan ito ang pinakamahalaga na artifacts na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita kung nasaan ito. Ngunit binabanggit ng banal na kasulatan ang Ark of the Covenant ay hindi na masusumpungan sa lupa sapagkat ito ay nasa langit na hanggang ngayon ay pinagdidebatehan pa rin kung nasaan ang Ark of the Covenant. Ngunit makikita mga kaibigan na binabanggit ng mga eksperto na gumawa pa sila ng 3D model na kailang tinignan ang footage sa Dome of the Rock na gumugol sila ng napakaraming oras at gastos para dito. At nakita nila ang nakakamangha na 3D pictures ng Dome of the Rock. At isang bahagi dito ang nakakamangha na hugis rectangle na nagpapahiwatig daw na ito ang lugar na kung saan dito nakalagay ang Ark of the Covenant. Sa tingin nyo mga kaibigan, ito kaya ang lugar na kung saan dito nakalagay ang Ark of the Covenant noon? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman mo rin ang iyong kuro-kuro. Ngunit ano nga ba ang nasa loob ng Ark of the Covenant kung bakit napakahalaga nito? Unang-una at higit sa lahat mga kaibigan ay ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Ito ang pinaka-puso ng sanktuaryo sapagkat pinabanggit sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig ay susundin nyo ang aking mga utos. Oo mga kaibigan, ito ang pinabanggit ng banal na kasulatan. Kung talagang iniibig natin ang ating Panginoong Diyos, ay susundin natin ang kanyang mga utos. Kaya naman, nais ng ating Panginoong Diyos na makita natin ang katotohanan na ang puso ng ating worship sa ating Panginoong Diyos ay ang pagsunod
sa kanyang mga kagustuhan. Mateo 7 verse 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tunay mga kaibigan na ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Ang tunay na mga Kristiyano ay ang mga taong sumusunod sa kanyang mga kagustuhan. Ang tanong ay, nais mo bang sundin ang ating Panginoong Diyos at sundin ang kanyang mga utos? Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po Panginoon na ang sentro ng aming worship bilang mga anak mo ay ang pagsunod sa inyong mga utos. Tulungan kami Panginoon na sundin ang mga ito at gabayan kami Panginoon sa aming mga hakbangin na laging sundin ang inyong mga kagustuhan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at tulungan kami magkaroon ng tunay na pag-ibig sa iyo sa pamagitan ng pagsunod sa iyong mga utos. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala, pagkat ito ay masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.